Meron pa pala tayong mga luya dito na harvest natin nung nakaraang summer. Eto, at medyo may tubo na yung iba. Pwede natin itong gawing pananim ulit para maparami natin yung ating mga luya. Then yung mga malalaki na pwedeng gamitin sa kusina ay ihihiwalay na natin. Kukuhain lang natin yung mga medyo maliliit para gamitin natin sa ating panibagong pananim. Ayan, tulad nito, yung maliliit na yan na medyo na tumutubo na ay gagamitin natin para maitanim natin ulit. Eto na guys, tapos na nating piliin yung ating mga gagawing pananim. Ito yung may mga tubo, tapos yung medyo maliliit siya na mahirap ng balatan para gawing pangrekado. Kaya itatanim na lang natin uli. Napili na rin natin yung gagawin nating gamitin natin sa kusina. Ito medyo malalaki. Yan, samahan nyo ako guys ngayon. Magtatanim tayo ng luya. Paano ba magtanim ng luya? Ito guys, at gagawa na tayo ng ating pagtataniman ng luya. Yan, may garden na tayo dito. Ito ay dating taniman ng ampalaya. Ngayon ay luya naman ang ating itatanim. Lalagyan lang natin ito ng mga kanal na ganito. Then dyan natin ilalagay mamaya yung mga luya. Nakapansin nyo guys, sobrang buhagag ng ating lupa dahil yan sa organic fertilizer. Ang nilagay natin dyan ay yung ating compost, kaya sobrang buhaghag. Yun ang kaibahan ng paggamit ng synthetic fertilizer sa organic fertilizer. Ang synthetic fertilizer guys ay pinipid natin o pinapakain natin yung halaman, samantalang sa organic farming ang pinapakain natin ay yung lupa. Pinapataba natin yung lupa, then yung sustansya ng lupa, yun ang kakainin ng ating halaman. Yan, ang paglalagay guys ng luya ay isang dangka lang, pwede na ang pagitan. Pagkatapos nating mailagay yung mga luya, ay bahagya lang nating tatabunan yung ating mga tanim na luya para makapag-penetrate sila na makapag-dahon kaagad, makasibol agad yung dahon nila at hindi sila mahirapan. Ayan, ganito lang guys ang pagkatabon, konting-kunti lang. Ayan. Hindi kami nawawalan ng luya dito sa farm guys, kasi ito ay gamitin namin unang-una na sa pagluluto natin sa kusina. Pangalawa ay sa paggawa ng OHN, sa Oriental Herbal Nutrients. Ginagamit namin itong insect repellent sa aming mga halaman, maging prutas man o gulay. Titingnan natin guys ngayon yung ating tanim na luya dito sa taniman natin ng patola. May balag siya sa taas, then dun sa ilalim luya ang itinanim natin. Double purpose na, may haharbisin kang patola, at the same time makaka-harvest ka ng luya pagulang nung ating mga luya sa ilalim. Ayan, medyo malalago na kasi ito ay magtatatlong buwan na ng katanim dito. Ayan, siya ay insect repellent na dun sa ating mga tanim na gulay. Kaya naman tingnan nyo guys yung ating patola, hindi isang kisot wala. Kasi doon sa amoy ng luya, takot yung mga insektong lumapit. Ito, pwede nating harvestin tong isang patola na to. Kung medyo malaki na siya, pwede na siyang i-harvest. Sa susunod na video guys, ipapakita naman natin, magtatanim tayo ng sitaw. Ang ilalagay nating tanim dun sa katabi ay luya pa din, para maging insect repellent ng ating tanim na sitaw. Hindi na tayo mag-i-spray ng mga OHN kasi luya din naman yung ginagamit doon. Minus pa tayo sa trabaho. Pag naitanim na natin yung sitaw at luya, hayaan na lang natin siya. Kasi ang gamit naman natin ay organic na pamamaraan, mataba yung lupa, hindi na tayo mag-aabono ng kung ano-ano pa. Thank you for watching guys!